Hi guys, good morning. So good morning. Alam niyo kung anong oras na? Diyos ko, mag-alas 3 na ng madaling araw. At ang inyong Manay Gina, grabe, mata pa. Wala pa natulog. Buntag na guys, buntag na. So ako kung ba nagatan ako mag-sport. So ako na ako din sa room kay magchika lagi ta. No. So mag-part 3 ta guys. So baka kayo magtaka at bakit ako nagtatagalog? Mayroon kasi nag-request guys na kung pwede magtagalog ako kasi nga hindi nga daw niya maintindihan yung mga pinagsasabi ko. So sabi niya, ate magtagalog ka naman para maintindihan din naman nung mga Tagalog kasi nga di nga nila naintindihan. So yun, so magtagalog tayo guys. So ito na. 'Di ba nasa parating na siya kasi sabay kaming umuwi. Ako galing ako ng Kuwait, siya naman galing ng UK. So sabay kaming mag-flight pero yung oras ang iba. Ako, darating ako ng Terminal 1. Ang landing is alas 3 ng hapon. Nasa Terminal 1 na. Siya naman, alas 8 sa Terminal 3. Ngayon, nung nasa Terminal 1 ako, nagpasundo ako, nagpahatid ako dito sa Terminal 3. Ngayon, nung nasa Terminal 3 na ako, sabi ko, ba't ang tagal? Pero iniisip ko, maaga pa naman, so 8 o'clock yung niya. So, siyempre, kumain muna ako habang nandoon sa Terminal 3. Pagkatapos, upo-upo, nakikipag-usap sa mga kapwa Pilipina na nag-aabang din ng kanilang mga AFAM. Ngayon, sabi nila, ate, bakit kampanting-kampante ka? Parang hindi ka, parang at isa ko ba, yung wala akong kaba, hindi ako kabado. Sabi ko, hindi talaga ako kabado. Kasi isang taon pa naman kami nag-uusap. 'Di ba? So nakapalagayang loob mo na yung tao. Tapos parang ewan ko lang, basta wala talaga akong kakaba-kaba. Ngayon nung dumating siya, Diyos ko, ang tagal, delayed ang flight niya. At nagtanong ako sa information, yun pala delayed. Sabi ko, ba't wala pa? 8 o'clock na, dapat 8 o'clock na sa na siya. Wala, yun pala delayed. So 10 o'clock nang dumating, tapos siya pa yung pinaka-last na lumabas. Sabi ko, my God, ang tagal-tagal kong naghintay doon. Ngayon, na lumabas na siya. Una-una yung binigay sa akin, yung pambayad. Yung pambayad niya, sabi ko, wag, itago mo muna sa bag mo. Wag dito, dun sa hotel. Tapos yung hotel na binook ko sa Kabayan Hotel sa May Pasay kasi malapit dun yung bahay ng kapatid ko. Ngayon di dun kami. Ngayon, habang nung nasa airport pa kami, ang akala ng mga nandoon, akala ng mga Pilipina, is mag-asawa talaga kami. Kasi nga, wala talaga hindi mahalata na first time namin magkita. So guys, sabi ko, sige, kumain muna tayo kasi baka may gutom na siya. Although may pagkain naman sa airplane, pero syempre, iba pa rin yung i-treat mo din naman siya kasi bago kayong magkita. Ngayon din, kumain kami. Tapos, syempre siguro, excited siya, excited ako. Parang wala kaming gana parehong kumain. Ngayon, dumating nung time na sabi ko, punta na lang tayo kasi nga, hindi naman namin maubos-ubos yung pagkain. Tinik out ko. Sayang. Sabi niya, bakit kailangan mo ipabantay? Hayaan mo na yung pagkain dyan, di ba guys, tayo? Sayang, di ba? Ang daming pagkain, tapos di mo i-take out. Sabi ko, hindi. I-take out ko to. Sayang, binayaran natin ng mahal-mahal, tapos iiwanan lang. Hindi. I-take out ko to. Pinabalot ko. Nagtaka talaga siya. Ngayon, dumating na kami sa hotel, guys. Ito, nakakatawa talaga tong part na to. Siguro sa excited niya kasi siyempre first time pa namang magkita. O, di ba? So, sabi niya, sabi ko, mag-order tayo ng pagkain, baka gusto mong kumain. Kasi hindi kami nakakain talaga hindi kami nakakain ng mabuti talaga sa airport. Kasi parang pareho kaming atat, excited. Siyempre, first time pa namang nagkita. Tapos, sabi niya, ayoko nang kumain kasi wala daw siyang gana. Sabi ko, di sige, total, mayroon namang pagkain. Kung gusto mo, di kain tayo. Tapos, sabi niya, sige, maligo ako. Di sabi ko, sige, ikaw na mauna maligo. Diyos ko, nauna nga siya maligo. Diyos ko, Lord, alam niyo ba yung kaba ko, nanginig, buong katawan ko, buong pagkatao ko, guys, nanginig. Diyos ko, di ko ma-imagine yung mga time na yun. Na-slide ba naman sa bathroom? Diyos ko, na-slide sa bathroom. Ang nasugat dito, ang daming dugo. Diyos ko, nataranta ako na hindi oras, guys. Grabe yung kaba ko, grabe yung takot ko. Tapos tumawag agad ako. Ang hindi kasi yung asawa ko, sabi ko, kasi nung nagbayad ako sa counter, hindi naman siyang nagbayad ako. Kaya ang akala talaga nila, mag-asawa kami na kakauwi lang galing sa ibang bansa. Tapos kaya sinabi ko, yung husband ko, na-slide sa CR.
ang dami talagang, di ba alam niyo naman guys, kapag ulo kahit na kunting ano lang, ang daming dugo, pero kinabahan ako ha, paano kung nauntog siya, ewan ko, basta, hindi ko ma-imagine, basta kinabahan ako, nanginig ako, tapos, pumunta tuloy kami ng hospital. It is my first night nasa hospital. Boy, sabi ko, wala kaluka talaga tong, grabe talaga yung ano namin, ano na siya, may bandage na siya dito guys. So, may bandage siya. Di umuwi kami, hindi naman na-admit. Yung inano lang siya. Tapos nagka-bandage, ayun, pinahinga ko na lang siya, tulog na lang kami. O di ba walang nangyari. First night, walang nangyari. Ngayon guys, pagka kinabukasan, kasi nga schedule namin sa UK Embassy, sabi ko, aga tayong magising, nag-breakfast kami, tapos sasakay kami ng taxi, papunta ng British Embassy. Nung pasakay naman kami ng taxi, nauntog! Diyos ko, grabe talaga. Sabi ko, ano pang nangyayari sa'yo? Nauntog na naman. Di ba dito yung nasugat? Nauntog dito na naman. So, may bukol na naman siya dito. Nakakatawa talaga yung ano namin. So, guys, tomorrow na naman yung part 4. Nakakatawa lang yung, alam mo yung maalala ko lang, natawal talaga ako. So, yun lang guys. Bye. Good night. Yun lang. God bless everyone. Tomorrow again ang pang-apat na para na itong teleserye. O, diba? Yun lang guys. Bye!